Mga pangyayari sa politika, kalagayan sa ekonomiya, mga kaganapan sa entertainment at iba pang mga balitang pambansa. Pinas Update, maging updated sa balita upang maging makabuluhang mamamayan ng ating bansa. Tila isang maagang pamasko para sa TVJ at Legit Dabarkads. Ngayong sa wakas ay iginawad na sa kanila ang Eat Bulaga trademark. Ating balikan kung paano nilaban ng TVJ ang trademark ng Eat Bulaga at ang mga detalye sa kanilang pagkapanalo. Noong May 31, 2023, umalis ang main host na sina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon o mas kilala bilang TVJ sa Eat Bulaga. Sa gitna ng mga banggaan ng production sa kanilang home studio ang tape na pinamamahalaan ni Romy Haloshos na may kontrata pa sa GMA Network. Kasama ang kanilang mga co-hosts ay lumipat ang grupo sa TV5 na nag-alok sa kanila ng kanilang original na noontime slot. Ang grupo ay mula noon ay nagbo-broadcast sa ilalim ng bagong programa nito, ang EAT. Samantala, binago ng tape ang palabas itong Eat Bulaga sa GMA. Nakakakuha ng bagong set ng mga hosts, ngunit napanatili ang sikat na format nito na nag-udyok sa TVJ na magsampa ng copyright at unfair competition noong June laban sa tape at GMA sa harap ng Marikina Regional Trial Court. Sa isang serye ng mga panayam, binanggit ni Tito Soto na bagamat ang production specialist ang maaaring nagbigay ng pondo para sa palabas, ang TVJ at si Tony Toviera o Mr. T ang nagkonsepto ng palabas at nagdala nito upang lagpasan ang mga mahihirap na panahon. Sinabi ni Tito Soto na ang paggamit ng pangalan at logo ng Eat Bulaga, music at maging ang mga segment, gayon din ang pagpapalabas ng mga replay episodes ng original na Eat Bulaga na palabas ng rebranded na programa sa GMA ay hindi nakakuha ng kanilang pahintulot. Naglabas si Tito ng isang 3-page document o resibo ng trademark application kung saan nakasaad ang petsang February 27, 2023, pati na rin ang mga pangalan na Tito Vic at Joey at Mr. T bilang isang grupo. Haloshos Brothers on Trademark War. Pinanindigan naman nila John at Bullet Haloshos na ang Tape Inc. ang nagmamay-ari ng trademark ng Eat Bulaga. Si Bullet at John ay mga anak ng chairman at majority shareholder ng tape na si Romy Haloshos. Hindi nagpatalo ang magkapatid na Haloshos sa resibong ipinakita ni Tito dahil ayon kay John, may hawak silang mga dokumentong nagpapatunay na pagmamay-ari nila ang Eat Bulaga. Sa isang interview, ipinakita nila ang original copy ng mga logo na nakapangalan sa tape at nakarehistro sa Intellectual Property Office. Nakasaad din dito na nakarehistro ang naturang trademark sa pangalan ng tape mula pa 2013. Maging mga sikat na segments ng Eat Bulaga, gaya ng Bawal Judgmental, Pinoy Henyo at Kalye Serye ay nakapangalan din sa tape. Gayon din ang segments na Problem Solving at One for All for One. Tape asked IPOPHL to deny trademark application of TVJ. Matapos ilabas ang mga papeles, inapila ng Tape Inc. sa IPOPHL na huwag tanggapin ang mga aplikasyon ng TVJ para sa Eat Bulaga trademark. Ayon sa kanila, itinanggi ng dating Pangulo na si Mr. T na alam niya at may pahintulot siya sa pagsasama ng kanyang pangalan sa aplikasyon ng TVJ noong February 27, 2023. Binigyang diin din ng tape na may dalawang aplikasyon ang TVJ para sa Eat Bulaga trademark. Sa aplikasyon noong February 27, nakapangalan ito sa TVJ, habang sa aplikasyon noong March 22, 2023, tanging si Joey De Leon lamang ang nakalagay na pangalan. Dagdag pa nila na hindi raw nakapasa ang mga ito sa mga pagsusuri sa identity of the applicant at nagdudulot ng malalaking pagkalito kung sino sa kanila ang tunay na may-ari ng Eat Bulaga trademark. Tape deceiving people, says Tito Soto. Noong July 27, 2023, dumalo sina Tito at Joey sa pagdinig sa Marikina Regional Trial Court kaugnay ng mga reklamong copyright infringement at unfair competition na isinampa nila laban sa tape at sa GMA7. Nanindigan naman ang dalawa na ang TVJ ang nagmamay-ari ng pangalang Eat Bulaga at hindi ang tape.
Consistent din sa pagsasabi si Tito na ang TVJ ang may karapatang gumamit nito dahil anya, si Joey ang nag-isip ng pamagat ng noontime show habang si Vic naman ang nag-compose ng theme song nito. Sinabi rin ni Tito na niloloko ng tape ang mga tao sa pagsasabing sila ang tunay na Itbulaga. Pagkatapos ng hearing ay nakapanayam ulit si Tito ng media. Natanong siya kung nagmamatigas ba ang tape tungkol sa issue. Sinagot naman ito ni Tito na baka nga raw nagmamatigas ang mga ito dahil parating binabanggit ng abogado nito ang salitang trademark na anya magkaiba sa copyright na siyang ikinaso nila laban sa tape. Sa huli sinabi ni Tito na tiwala siyang papaboran ng korte ang reklamo ng TVJ. Alam din daw ng taong bayan at ng Diyos kung sino talaga ang nag-imbento ng pangalang Itbulaga. Paulo Conte's speech about fake bulaga. Noong July 29, 2023, emosyonal ang mga bagong host ng revamped Itbulaga habang ipinagdiwang nila ang 44th anniversary ng longest-running noontime show. Bago pa man matapos ang episode, hindi napigilan ng actor at TV host na si Paulo Contis na maging emosyonal sa kanyang pahayag. Sa isang parte ng kanyang pahayag, sinagot niya ang mga ibinabato sa kanila, pati na rin ang pagtawag sa kanila na fake bulaga. Anya, naiintindihan nila yon pero masakit pa rin ito sa kanila dahil wala naman daw silang ginagawang fake. At kung pagbabasihan man daw ang mga ngiti na nakikita nila sa mga tao, hindi raw yun peke. Sa Twitter, nirepost na ba ni Tito ang isang tweet na naglalaman ng fake bulaga statement ni Paulo. Suggestion niya, bakit hindi nilang daw palitan ang pangalan na naturang noontime show? Joey on EAT competing with Itbulaga. Noong July 29, 2023, idineklara ng TVJ kasama ang legit Dabarkads na ang nasabing petsa ay National Dabarkads Day kung saan nagkaroon ng engranding selebrasyon sa EAT ng TV5. Ito ay kaugnay ng kanilang paggunita sa 44th anniversary ng longest-running noontime show sa bansa, ang Itbulaga, kung saan original host ang TVJ. Katapat din ito ng engranding selebrasyon ng revamped Itbulaga ng GMA7. Kaakibat nito, mayroong pahayag si Joey De Leon sa Twitter noong gabi ng July 27, 2023 na naka-break daw sila ng record dahil sila lang daw ang show na nakatapat ang sarili ring show nila. Ibinandera rin ni Joey sa Twitter ang comparison ng noontime show ratings kung saan makikitang nangunguna ang EAT sa ratings laban sa It Showtime at Itbulaga. Caption pa niya rito, gumawa, hindi gumaya. Lumikha, hindi kamukha. IPO-PHL renewed Itbulaga's trademark to Tape Inc. Ngunit noong August 5, 2023, nirenew ng IPO-PHL ang trademark ng Itbulaga na pagmamayari ng Tape Inc. Ito ay kinumpirma ng legal counsel ng Tape na si Attorney Maggie Abraham Garduque. Nakasaad pa sa dokumento na ang Tape ang mananatiling may-ari ng title at logo ng Itbulaga hanggang 2033. Kasunod ng balitang ipinagkaloob ng IPO-PHL ang Certificate of Renewal of Registration and Trademark ng Itbulaga sa Tape Inc., isa si Joey sa unang nagbigay ng kanyang reaksyon tungkol dito. Sa pamamagitan ng isang Instagram post noong August 5, 2023, nagbahagi siya ng larawan niya katabi si Paulo Ballesteros, kalakip ang caption na, "Sa kanila ang renewal, sa amin ang numeral. Thanks for promoting us for the next 10 years. I'm still with EB, not at EB but with Ellen and Barbie." Ang tinutukoy niyang Ellen ay si Alan Kay na gumaganap na Ellen sa isang segment ng EAT habang ang Barbie naman ay ang doll transformation ni Paulo Ballesteros. Hindi maitatanggi na may kinalaman sa issue ng Certificate of Renewal of Registration na ibinigay ng IPO sa Tape Inc. ang nasabing Instagram post ni Joey. Samantala sa kabila na pag-aproba ng renewal ng Tape Inc., sinabi ng IPO-PHL na tuloy pa rin ang kasong inihain ng TVJ para sa pagkansela ng trademark approval, copyright infringement, at unfair competition complaints laban sa Tape Inc. at GMA sa Bureau of Legal Affairs na isang sangay ng IPO-PHL. TVJ wins Itbulaga trademark. At kamakailan lang, tuloy na ngang ikinansela ng IPO ang trademark registration ng Tape sa pangalang Itbulaga at EB. Ito ay ayon sa desisyong ibinigay ni Attorney Josephine Alon, ang Adjudication Officer ng Bureau of Legal Affairs ng IPO nito lang December 4, 2023.
dahil hindi di umano napatunayan ng tape kung paano nila itinatag ang markang Itbulaga. Samantala, nakapaglabas naman di umano ng testimonya at eksplanasyon ang mga petitioners na sina Tito Vic at Joey o TVJ kung paano nila itinatag ang Itbulaga kaya't sila ang kinatigan ng korte. Sa kanyang desisyon, sinabi ni Attorney Alo na hindi pinabulaanan o kinontra ng tape ang pahayag ni Joey na siya ang nagmungkahi ng pangalang Itbulaga para sa noontime show. Inamin ng tape na si Joey ang nagmungkahi ng pangalan, ngunit iginiit na si tape chief Romeo Halosos Sr. ang pumili nito mula sa listahan ng mga pangalan na inirekomenda para sa palabas. At sa pagkakaroon ng sapat na pagtatatag kung paano nilikha ng TVJ ang Itbulaga mark, ang TVJ at hindi ang tape ang nagmamay-ari ng Itbulaga mark. Kinuha naman ng media ang reaksyon ng tape sa pamamagitan ng spokesperson nilang si Attorney Maggie Abraham Garduque. Ayon dito, hindi pa sila nakakatanggap ng kopya ng desisyon, pero kung totoo man daw ito, ayon sa mga patakaran, maaari mag-apila ang tape ng desisyong ito sa direktor ng BLA ng IPO. Kung hindi pa rin sila satisfied sa desisyon ng direktor, maaari pa rin nilang apilahan ito sa Director General ng IPO. Ang tape ay gagamitin ang lahat ng legal na hakbang o paraan upang baliktarin ang desisyong ito. Ang tanong naman ng kararami kung magagamit na ba kaagad nila ang titulong Itbulaga bilang kapalit ng EAT title ng kanilang noontime show sa TV5. Ang katanungang ito ay sinagot naman ni Attorney Buko de la Cruz nito ng December 5 sa programang Sa Totoo Lang ng 1PH. Ayon sa kanya, pwede na nilang gamitin ito kaagad. Sa katunayan, ay may nakatakdang press con na gagawin ang TVJ ngayong December 6, 2023 at doon daw nila ipapaliwanag ang kanilang mga plano at buong detalye. Inaasahan naman daw nila na aapila ang kampo ng tape pero nananalangin at humihiling sila na para wala ng gulo ay ibigay na lang sa TVJ ang Itbulaga mark. Dahil sinabi nga raw ng IPO na hindi unahan ang laban ng trademark, kundi kung sino man ang may likha nito ang mas may karapatan dito. Ibinahagi rin niya ang sayang na darama ng TVJ sa naging resulta ng kanilang kaso. Ayon kay Attorney De La Cruz, maagang pamasko daw kung ituring ng TVJ ito na lubos silang ipinagpapasalamat. Pinas Update. Maging updated sa balita upang maging makabuluhang mamamayan ng ating bansa.